Then makikita nyo guys, itong image natin is may background siya. Ngayon, kailangan natin tong tanggalin. Ang way ko dito is select ko itong magic wand tool and then i-click ko yung background. Pwede ko siyang i-delete. Hit ko lang yung delete and then mapapansin nyo guys is wala na yung background niya. Pero hindi ko gagawin yon kasi may mas magandang paraan pa para hindi destructive yung pag-edit natin. Gawin natin is ngayon, matututunan ninyo kung paano gamitin ang Photoshop CC 2019 at matututunan nyo rin kung paano gumawa ng web design kagaya nito. Okay guys, start na tayong gumawa ng simpleng web design. Ang goal lang naman natin dito is matutunan natin ang mga basic tools ng Photoshop. Para mag-create ng bagong document, punta tayo dito sa File. Then, hit nyo yung New or Control-N. Then, lalabas itong mga presets na ito. And then, piliin natin itong Web. Click natin yung Web. And then, hit natin itong Web Large. 1920 by 1080 pixels. Para HD ang ating web design. And then, check muna natin ito. Hayaan lang natin naka-check ang artboards. And then, hayaan lang natin itong 72 pixels per inch. Ito kasi ang standard na resolution para sa mga web design. Para naman sa mga printing services, ginagamit nilang resolution is 300 para ma-resize pa nila yung image. And dito naman sa color mode is gagamitin natin is RGB color kasi pang digital viewing lang naman ang gagawin natin. Yung mga sa printing is ang gamit nila is CMYK. Sa background, hayaan lang natin na white. And then dito sa advanced options, color profile, ito, piliin natin itong working RGB. And then, hit na natin yung create. Yan guys. Mag-set muna tayo ng foundation ng ating web design. Maglagay tayo ng guides, kabilaan. Para gawin yon, punta tayo dito sa tools na rectangle. And then, click natin ang canvas. Lagyan natin ng width ng 1200. Then, click natin yung OK. Ayan. Hindi siya kita guys kasi ang fill niya is hindi nakaset. Lagyan natin siya ng kulay. Para gawin yun, click lang natin is ito and then ito. Piliin natin itong black. Black. Yan, black. Then, itong stroke is tanggalin natin. Yan, guys. Gamit ko pa nga pala is itong tool, move tool. Yan. Ito. Ang shortcut key niyan is V. Hit nyo lang yung V and then pwede nyo nang i-move itong rectangle. Gawin natin ngayon guys is ise-center natin itong rectangle na to. Kasi ito ang gagawin nating header. Para i-center ito, hit lang natin itong align horizontal centers habang nakaselect ang rectangle natin. Hit lang natin, ayan, magiging center na siya. And susunod naman natin gagawin is maglalagay na tayo ng guides. Ngayon, kailangan yung ruler nyo is naka-appear dito sa ating Photoshop interface. Para lumitaw itong ruler, hit nyo yung Ctrl R or punta kayo dito sa view. Ito, makikita nyo dito kung naka-check yung rulers ninyo. Pag naka-check yan, lalabas yung rulers nyo dito sa interface. Maglagay tayo ngayon ng guides.
Para gawin yon, left click lang ninyo, hold nyo yung left click, then drag nyo dito, ayun, hanggang sa mag-snap siya dito sa rectangle natin. Kuha pa tayo ng isa para kabilaan sila. Ayan guys, kita nyo nag-snap siya. Ngayon, kung ayaw nyo mag-snap dito sa, nahihirapan kayong mag-snap dito sa rectangle, punta lang kayo dito sa view, and then dito sa snap to. Yan. Kailangan naka-check yung guides para mag-snap siya dito sa rectangle. Ngayon, gusto natin is huwag nating accidentally na ma-move itong mga guides. Kailangan naka-permi lang siya. Para gawin yon, i-lock natin yung mga guides. Para gawin yon, hit nyo lang yung Control, Alt, and semicolon. At ayan, hindi na natin siya magagalaw. Ayan. Kung gusto nyo namang i-unlock, ganun din. Hit nyo lang ulit yung Control, Alt, and semicolon. At ayan, pwede nyo na siya ulit galawin. Pwede nyo naman itong puntahan dito sa view. Ito, makikita nyo dito sa view yung lock guides. Ayan. Next is itong header natin. Kasi gagawin natin itong background ng logo at saka ng mga social icons. Ilalapadan ko lang siya. Laparan natin siya. Habang nakaselect yung rectangle, Ctrl T, and then drag nyo lang ito. Ayan, hanggang sa masakop niya yung canvas. Ayan. Or, pwede rin na balik ko lang. Ctrl T, and then kahit itong sa right lang yung i-hold nyo, basta hold nyo yung Alt, then drag nyo. Ayan, palabas. Kasama na yung sa left nun. Naka-hold yung Alt ko yan, tapos dinadrag ko siya palabas. Ayan. And hit Enter. And ang susunod naman natin gagawin guys is yung background ng navigation. Pero bago yon, rename muna natin itong layer na rectangle para hindi tayo malito. Gawin natin itong header BG. Header BG. And then, i-duplicate natin ito. Header BG. Para mag-duplicate ng layer, pwede kayong mag-hit ng Ctrl J. Automatic na magka-copy siya. Then, ayan. Kita nyo guys. Ito na yung copy. Ngayon, rename ko lang to. Gawin ko siyang navigation BG. Then, palitan natin ng color. Tanggalin natin yung stroke. Then, palitan natin ng color na kahit anong color gusto nyo guys. Ayan. Meron na tayong header, background, at saka navigation, background. Susunod naman natin gagawin ngayon is yung hero area. Para gawin yon is kuha muna tayo ng sapatos. Kasi sapatos ang model natin. Tayo sa Google. Search tayo ng Unsplash. Dito ako nagtitingin ng mga images na ginagamit para hindi tayo makopyright. Tingin tayo ng shoes. Search tayo ng shoes. Ito. Maganda to. Pwedeng i-copy lang natin. Then, balik tayo sa Photoshop. Then, paste. Ctrl V para mag-paste. Then, zoom natin. Sa pag-zoom pala guys, ang gamit ko is na shortcut is Z. Z, and then, click mo lang. Ngayon, pag-zoom out, hold mo lang yung Alt. Then,
click. Left click. Pag zoom, click mo lang ulit yung Z, then click Alt, zoom out. Okay? Then makikita nyo guys, itong image natin is may background siya. Ngayon, kailangan natin tong tanggalin. Ang way ko dito is select ko itong Magic Wand tool and then i-click ko yung background. Pwede ko siyang i-delete. Hit ko lang yung delete and then mapapansin nyo guys is wala na yung background niya. Pero hindi ko gagawin yon kasi may mas magandang paraan pa para hindi destructive yung pag-edit natin. Gawin natin is, gawin din natin tong Magic Wand, then hit natin yung background, and then hit natin itong layer mask, add layer mask. Hold natin yung Alt, tapos left click. At magkikreate na siya ng layer mask. Comment lang kayo sa comment section guys kung gusto nyong mag-cover ako ng layer mask para maituro ko sa inyo ito sa ibang videos. Ngayon, focus muna tayo sa paggawa ng web design. Ayan. Ngayon, ang gagawin ko dito is Ctrl J ko lang and then hide muna natin ito. Then ito is convert natin as Smart Object. Ctrl T para palakihin natin. Then drag nyo lang palabas. Ganyan yung pag-expand guys ng image. Ulitin natin. Ctrl T. Then left click, drag palabas. Palakihin natin. Ayan. And then ang susunod natin gagawin is maglagay tayo ng mga text. Gawa tayo ng text sample na title niya is select your new perfect style. Ayan. Then duplicate natin ito guys. Meron pa akong isang way na pwedeng gamitin pag duplicate. Habang nakaselect ang type tool natin, hold lang natin yung Alt. Alt. Ayan, makikita nyo yung symbol. Yung ganyan. Then, drag lang natin. Left click, then drag. Kung gusto nyo pantay na pantay siya, hold nyo lang yung Shift. Kunwari, nandito siya. Hold nyo lang yung Shift. Ayan. Kita nyo siya. Wait, nagana yung keyboard ko. Okay. And then, nagayad lang tayo dito ng sabihin natin na lorem ipsum dolor sit amen. Text na popular sa mga web design. Sample lang. And then, gawa tayo ng button na buy now or shop now. Palitan natin itong kulay niya. Gawin natin kunwari red. Ito. Ayan guys. Then, wala tayo ng type tool ulit. O shortcut ng type tool is T. Then, huwag nyo i-click dito sa loob guys. Click dito sa labas. Type natin shop now. Pansin nyo guys, small letter yung ginamit ko pero pwede natin i-edit yan mamaya. Gawin natin capital letters. Or gawin na natin ngayon. Habang nakaselect yung shop now, ito, choose natin ito, caps lock ito. All caps. Ito. Click natin. Ayan. Pansin nyo guys, lumaki na yung nag-capitalize na lahat. And then, palitan lang natin ng color.
na white. Then drag natin siya dito papunta sa rectangle para parang magiging button siya. Then zoom lang natin guys. Then ngayon ipapantay natin itong shop now na text dito sa rectangle natin para maging precise yung ano niya, symmetry, para mag-symmetrical siya. Gawin natin is ito, kung mapapansin nyo guys, kapag hino-hold ko yung control, ang gamit ko kasi is hindi ko sineselect itong auto select. Pag nagse-select ako is hino-hold ko muna yung control. Ang use nito is para hindi mo accidentally ma-move yung mga layers. Kunwari, naka-auto select ito, and then na-hit ko to, tapos gusto kong lumipat dito, at yan, naka-auto select siya. Hindi mo kasi maiiwasan minsan na pag meron kang gustong i-select na layer, ay hindi mo ito na-select at iba ang na-select mo. Kaya hindi ko ina-advise na naka-auto select itong auto select na to. Pag magse-select kayo, hold nyo lang yung control and then click nyo lang yung gusto nyong i-select. Ngayon ipantay na natin ito guys. Kung mapapansin ninyo, ayan, hindi pantay-pantay yung sukat niya. 27 sa left, 28 sa right, 13 and 9 sa top and bottom. Ngayon isa-center natin ito. Paano natin gagawin yon? I-select lang natin itong dalawa. Pareho natin silang i-select. And then, kagaya ng ginawa natin sa guides kanina, sa rectangle, ito. Align horizontal centers. Pansinin nyo guys, ayan, naka-center na siya niyan. And then, yung sa vertical naman, hit nyo lang ito. Ayan. Pansin nyo guys, tumaas yung text natin. Check natin ngayon kung pantay na pantay nga ba. Ayan guys. Meron siyang 28 dito sa right. At kailangan natin gawin yan is Control T and or listen natin yan. Habang nakaselect itong rectangle natin, rename natin na button para hindi tayo malito. Habang nakaselect yan, hit nyo yung A. Ayan. Magiging ito yung button niya, Direct Selection Tool. Ayan. And then kunin nyo ito, dalawang handle na to, select nyo yan, and then hit nyo lang yung left arrow ninyo ng isa. Ayan, parang nag-increment siya ng isang pixel, 1 pixel. Ngayon, tingnan natin. 29, 28. Tingnan natin kung anong size ng button natin. 1. Ito, kaya hindi siya dadagdag. Add number siya. Gawin natin siyang even. Even ba? Okay. Gawin natin 120 para pantay. Ayan. 120. Ayan. Ayan guys, pantay na siya. 29, 29, 11, 11. Okay. And naka-center na siya. Natin ulit kung naka-center siya. Ayan, naka-center nga. Ayan. Meron na tayong button. Ngayon, i-group ko itong dalawang ito para maging isa lang siya. Para mag-group, select nyo lang itong dalawang ito, then hit nyo yung Control G. Ayan. Tapos, rename nyo kagad para hindi kayo malito. Shop now.
Meron na tayong button. Move tayo ulit dito sa header. Gawin ulit natin itong header. Lagay tayo ng text. Lagay tayo ng logo. Gawin muna nating text-based ang logo natin. Mamaya, i-style natin yan. And then, dito sa navigation, gawa tayo ng mga menu. Gawin natin is, duplicate lang natin tong logo, Alt, lagay natin sa pinaka-taas, para kita siya. Pro, shop, about, blog, Tsaka, contact. Tapos, left align natin. Then, pantay lang natin dito. Pati yung logo. Pantay natin. Ito sa guide natin. Lagyan natin ng distance ito guys. Menu natin. Back. Yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bigyan natin siya ng 20 space. Then, i-copy natin ito. At i-paste natin dito. Sa mga menu. Para pantay-pantay yung space nila. Okay. Zoom out tayo. Para makita natin. Oops, nag-zoom yung okay. Ngayon, gagawin natin is yung search bar dito sa taas. Para gawin yon, kuha ulit tayo ng rectangle tool. Gawin natin lagyan natin setting na width na 600 and height na gawin natin 60. Okay. Or palitan natin. Para palitan ito guys, pag nag-control T kayo, dito kung nakikita yung percentage ito, i-right click nyo lang and then select nyo itong pixels. Ayan, para hindi kayo malito. Yung height niya, gawin natin 40. Ayan. Para mas magandang tignan. Then, center natin ito. Dito sa black background. Para i-center ito, click natin itong black background and then itong search bar natin. Para gawin yon, nakaselect yung background natin and then select din natin itong rectangle, yung search bar natin. Pero hold nyo yung shift. Ang naka-hold sa akin yan is control and yung shift. And then, click. Ayun. Pansin nyo guys, na-select din itong search bar natin. Gagawin ko yan is, papantay natin siya. Itong align horizontal centers at saka itong align vertical centers. Natin to. Pansin nyo guys. Ito siya. Ito naman, yung sa vertical. Ayan. And then, pag diselect natin ito, control, and then select lang dito sa labas ng canvas. Ayan. Then, lagay tayo ng search dito. Search type tool. Ayan. Lagay tayo ng search. Search. Mamaya i-design din natin yan. Lagyan muna natin ng black para kita siya. Search for items.
Duplicate natin guys. Para maglagay din tayo dito. Pero ngayon, gawin lang natin itong search. Yan. Then, gawa tayo dito ng button. Para pinaka-button nito. Para gawin yon, kuha ulit tayo ng rectangle. Or pwede din na i-duplicate na lang natin itong search bar natin na rectangle. Palitan muna natin to ng name, search bar. Yan. Importante kasi yung naming ng layers guys para hindi tayo malito. Kasi kung gagawin natin ito lahat tapos hindi tayo nag-naming, sa bandang huli malilito tayo. Kaya habang maaga pa lang is i-rename nyo na kaagad yung mga layers ninyo. Then duplicate natin itong search bar, Ctrl J ulit. Yan. Natin button, search button. Enter. Ctrl T or select natin yung A and then select nyo to. Yan. Naka-A tool tayo ngayon guys, na A yan. Okay. Directional tool. Yan. Drag lang natin papunta dito. Yan. Pwede din naman gawin natin is Ctrl T. Then ito, makikita nyo yung width and then yung height. So, 40 yan. Gawin natin itong mga 30. Meron siyang allowance dito. Yan, yung width niya is gawin natin 100. Yan. Then, palitan din natin yung color. Pare ito, pink. Hindi lumilitaw. Kasi, nandito siya sa taas. Dapat pink. May stroke pala siya. Yan. Hindi lumilitaw. Palitan din natin ng color to na white. Yan guys. Ngayon, nalagyan na natin ng design. I-design, i-style natin itong mga text nila. Para maghanap tayo ng makapaghanap tayo ng style sa text, punta tayo ulit sa Google. Pili tayo ng magandang font. Google Fonts. Then, type dito. Copy lang natin kung ano yung nandoon sa header natin. Saan ba yung header natin? Ito, select. Copy. Then, paste natin dito para makakita tayo ng kung anong magandang style ang pipiliin natin. Ganyan pumili ng fonts guys para mas madali. Makita nyo. Ngayon, pwedeng itong select your new perfect style, kaya lang one style lang siya. Kung pipili kayo guys, make sure na maraming styles yung pipiliin ninyo. Pero sa ngayon, gamitin ko muna is meron na akong napili. Gamitin ko is Poppins. Poppins. Gawin natin siyang ko lang.
Then, lagyan natin ng size na. Yan. Then, align lang natin siya dito. Then, yung text natin na subheading, lagyan natin siya ng 18 pixels. Then, select. Lagyan natin tong lato. Or lagihan pa natin. Gawin natin 30. Then, itong button natin is style natin siya. Lagihan natin ng konti yung button. Gawin natin siyang sa... Importante kasi ito guys na malaki yung button natin dito sa header para kitang-kita. Tsaka pag magsaselect kayo ng button guys, ng color, kailangan yung striking color yung piliin ninyo para pansinin. 60. Then, center natin. Select. Center natin. Pare-pareho siya. Tapos yung text niya is, hayaan na lang natin na ganito kasi para mas maganda siya kung mas maliit lang yung text. Kasi kung malaki ito, parang papangit siyang tingnan. Try natin. Diba guys? Mas maganda to kaysa dyan. Yan, pesto natin ngayon. Yan, kailangan nakatama siya sa guides. At make sure din na pantay-pantay yung sukat natin dito guys. Yan, kunwari ito, convert natin siya sa paragraph text. So, ang pagitan ngayon nitong rectangle na to, itong button na to, dito is, ayan, 8 pixel. Ngayon, gawin natin siyang 40. Then, paano gawin yon? Drag mo lang siya. Ayan. Ayan. Tapos, ayan. Hold mo lang yung control. Then, cover mo lang dito para makita mo kung ilan pixels na yung pagitan nila. Ngayon is 50 pixels na siya. Ang gusto natin is 60. Ngayon, kulang pa ng 10. So, ibababa pa natin siya. Ang gawin natin is pwede mong 1, 2, 3 yung arrow mo, arrow keys, kaya lang matagal yun. Pwede natin gawin yung shift and then down arrow para mag-increment siya ng 10. By 10 siya nun. Ayan. Pag dalawa, magiging 20. Anong gusto natin? Ayan. Pareho din dito guys, kailangan pantay-pantay yan. Ayan, 58 siya. Taas lang natin to ng dalawa. 1, 2. 60 na siya. Ayun, ito naman, sapatos. Ayan, hold lang natin. And then, gawa tayo ng background niya na bilog. Para gawin yon is, ito tayo dito sa shape layer. Pwede mong shape tools, rectangle tool, then right click, hit nyo yung ellipse tool. Dito sa center, hold nyo yung alt,
drag nyo palabas. At shift, alt shift, sabay, tapos palabas. Then release. Ayan. Tanggalin natin itong stroke. And then yung color, gawin natin gradient. Para may dating naman. Gradient. Then gawin natin is ito. Pili tayo ng color na ano ba magandang color? CC 0 DF 5 CC 0 DF 5 then width na is 7 5 0 9B1. At napansin nyo guys, natabunan yung sapatos natin. Kaya kailangan lang is ibaba natin to. Kailangan itong ellipse na to, itong bilog na to, is nasa likod ng sapatos. Para gawin yon is i-drag nyo lang ito. Ayan, bumaba. Ayan. Ayan. Lagyan natin ng itong shoes. Lagyan natin ng, sabihin natin, circle. Ayan. Kahit anong color gusto nyo dito guys, nasa sa inyo na. Ayan. Ito naman tayo dito sa logo. Gawin ko rin itong poppins. Tapos lagyan ko rin 60 pixels. Hindi natin ng shoe zone. Masyadong malaki. Lightan natin. Gawin natin 30. Then, gawin natin medium. Okay. And then, okay na sa akin yan. Ngayon, i-center na lang natin. Click ko to. Click ko yung background habang naka-shift. And then, ito. Ito naman, menu natin is gawin ko ring poppins. Gawin natin 18 pixels. Gawin natin regular. Okay. Set natin. Yan. Ganda na. Okay na sa akin yan. Center na lang natin. Tingnan natin kung naka-center. Ayun. Ito na siya. Okay. Medyo mahaba na yung video natin guys. Itutuloy na lang natin sa susunod. Gagawin natin. Kukumpletuhin natin itong website na to para maituro ko po sa inyo yung mga basic na gamit sa web design, sa paggawa ng web design. See you guys again. Thank you and bye-bye.